Pinag-aralan na ng Independent Commission for Infrastructure ang isinumiting supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Yan ay para magamit sa irerekomendang kaso laban sa tatlong dati at kasalukuyang senador na dawit umano sa flood control scandal. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi muna itutuloy ngayong linggo nakatakdasan ang pagrekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ng dagdag na kasong isasampa kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ang dahilan, nagsumite ng supplemental affidavit si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. We're studying that. So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Hindi ba pinapangalanan ng ICI kung sino-sino itong tatlong dati at kasalukuyan ng mga senador na susunod nilang irerekomenda na pakasuhan sa Ombudsman? Pero ayon sa ICI, gagamitin nila itong affidavit o yung sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo laban sa kanila. Ang affidavit na hawak ng ICI kapareho raw sa isinumite ni Bernardo sa Senado. Doon isinangkot niya sa anomalya sina Senador Chisa Escudero, Senador Jinggoy Estrada, Senador Mark Villar bilang dating DPWH Secretary, mga dating Senador Nancy Binay, Grace Poe at Senador Bong Revilla Jr. Sina dating Caloocan Representative Mary Mitzi Mitch Cahayon Uy, San Jose del Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Kasama rin sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ikinalagod naman ng ICI ang paghahain ng Ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan laban kay Co at iba pa kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Nakabase ito sa rekomendasyon na inihain ng ICI sa Ombudsman noong Setyembre. It is a hard-earned victory and a triumphant step forward on the road to lasting and rightful justice. It shows that the machinery of law and due process is working as it should. Pinalalagay rin ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin ang mga kinasuhan kahapon ng mga taga-DPWH at SunWest Corporation para ma-monitor kung lalabas sila ng bansa. Bagaman ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala pa raw silang natatanggap ng order mula sa Department of Justice hinggil dito. Dagdag ni Reyes, ang paghahain ng kaso isang hakbang tungo sa pagkamit ng hustisya. We are now closer to recovering what was stolen, and there is a public bidding of luxury cars tomorrow. Expect more names to come out and more filings to follow. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Nanumpa na bilang Acting Executive Secretary si dating Finance Secretary Ralph Recto. Pinangunahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago ang naging balasahan sa gabinete, nagsilbi bilang kalihim ng Finance Department si Recto at miyembro rin ng Monetary Board. Papalit sa kanya bilang Acting Finance Secretary si Frederick Go na nanumpa rin kanina. Narito ang update sa madugong engkwentro sa Cubao sa Quezon City kahapon. Halos 70 milyong pisong halaga ng shabu at 3 baril ang nakuha sa 3 napatay na target umano ng buy-bust. May pulis ding nasugatan. Nakatutok si June Veneracion. Produkto ng halos 3 buwang surveillance ang buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Group na nauwi sa madugong engkwentro kahapon sa Barangay Socorro, Quezon City. 3 sospek ang patay, 1 ang nakatakas. Sugatan naman ng 1 pulis at 1 civilian informant. Yung mga suspect po is nasa target list po siya, nasa TIP po sa intelligence packet po. Yung background po ng 1 napatay na suspect is suspended security guard po siya. Modus daw ng mga drug suspect na onsihin ang kanilang katransaksyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi raw nila alam ng mga pulis ang kanilang kaharap at target na pala sila ng buy-bust operation. Siyempre malaking halaga po kasi yan eh. Nagkakaroon na po sila ng interest. Ngayon gagawa sila ng plan para bakit makukuha ko na po yung drug item at the same time meron pa akong yung pera po makukuha po nila. Kung napapatay nila yung mga katransaksyon po nila. 10 bricks ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68 million pesos at 3 baril ang nakuha sa mga suspect.
Kahit may namatay ng mga drug suspects sa operasyon, hindi raw ibig sabihin nito ay nagbago na ang konsepto ng anti-illegal drug operations ng PNP sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Nananatili po tayo na bloodless ang ating pong operation sa drugs. Ngunit kapag na-endanger naman po ang buhay, security ng ating mga miyembro, lalo na po ng PIDEG ng ating mga operatives, hindi naman natin nahahayaan na mamatay ang ating mga kapulisan sa pagtupad ng kanilang katungkulin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa ating ulat panahon, ilang lugar pa rin ang makakaranas ng pag-ulan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng umaga sa Batanes at Babuyan Islands, Cagayan, Isabela at Cordillera. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Quezon, Mindoro, Palawan at Bicol Region. Maaga ring uulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao gaya ng Western Visayas, ilang lugar sa Cebu at Bohol, pati sa Samar at Leyte provinces. May kalat-kalat na ulan din sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Barm. Posibleng magpatuloy ang mga pag-ulan sa hapon sa malaking bahagi ng bansa. May heavy to intense rains lalo sa Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible ring maulit ang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang mga pag-ulan ay dulot pa rin ng iba't ibang weather systems kasama ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan easterlies at shear line. Samantala, sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng may mabuong bagong sama ng panahon sa loob ng susunod na 7 araw. Patuloy na tumutok sa updates tungkol dito at sa magiging epekto nito sa bansa. It's official! Kapuso na ang anak ni boxing champ Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao matapos niyang pumirma ng contract sa Sparkle GMA Artist Center. Present sa contract signing ang kanyang all-supportive mom na teary-eyed pa sa event. Makichika kay Aubrey Carampel. From boxing ring to Sparkle contract signing. Isa ng ganap na Sparkle artist, si Eman Bacosa Pacquiao, matapos lumagda ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Ang ina ni Eman na si Joanna Rose Bacosa Dino, emosyonal sa pagpirma ng anak. Nanguna sa contract signing sina GMA Network Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at Sparkle Assistant Vice President for Talent Imaging and Marketing Jenny Donato. Ayon sa mga opisyal ng Kapuso Network, mula nang manalo si Eman sa undercard match ng Thrilla in Manila 2 at ma-feature sa Kapuso Mo Jessica Soho, nakitaan agad nila ng potensyal ang anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Maraming salamat, Eman, and your family for considering Sparkle to manage career. We're so lucky na you'll be given this opportunity ng Sparkle. In fact, pag-usap ko nga sila, sila doon, sabi ko, I think he is a natural action star. Doon, nakita natin na talagang in-embrace siya ng buong bansa. Napakaganda pala ng kwento niya, napakaganda ng puso niya, na talagang bagay na bagay sa GMA. Ako ay isang Christian, siya rin ay isang Christian, kaya on a personal note, I'm very happy to welcome him to Sparkle. Grateful naman si Eman sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Sparkle at Kapuso family. Wala naman daw ito sa kanyang plano at naniniwala siyang ito ay blessing mula sa Panginoon. I'm so blessed and thankful po na isa na po akong artist ngayon. Thank you, Lord God. Dito po kasi ako nilagay ni God, so sinusunod ko lang po yung plano niya. Tsaka nakita rin ko naman po at tsaka sinabi po ng mama ko na, "Nak, may talent ka dito. Maybe this is God's plan. Let's follow it." At sa lahat daw ng natatanggap na biyaya, lagi raw siyang nagpapasalamat. Bata pa po ako, sinasabi po ng mama ko na always be thankful to God in everything. Sa panayam din sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niyang may nagbukas man daw na bagong opportunity na nanatiling priority ni Eman ang boxing na suportado rin ng Sparkle. Siyempre, kung boxing muna. If I have fight, training muna talaga. Wala mo ng mga ganito, ganyan. Focus lang muna sa fight. Pag wala namang fight, dito na naman.
Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. Babala po, sensitibo ang sunod naming ulat. Hindi namatay sa bugbog ang nasawing freelance model at content creator sa Quezon City. Yan ang lumabas sa autopsy report ng biktima taliwas sa kumakalat na rason sa social media. Ang dating nobyo naman na naghatid sa model sa ospital, natagpuan namang wala ng buhay sa kanyang tinitirhan. Nakatutok si Darlene Kai. Hindi pa rin tiyak ng Quezon City Police District kung ano ang ikinamatay ng 23 taong gulang na freelance model na si Gina Lima. Isinugod siya sa ospital noong linggo nang hindi na raw siya magising. Batay sa resulta ng autopsy, hindi namatay sa bugbog si Gina gaya ng kumalat sa social media dahil hindi raw nakamamatay ang mga nakitang pasa sa kanya. Ang findings po ng autopsy is presence of non-fatal external injuries, presence of heart congestion and congested lungs. Parang bumigay daw po ang puso, parang ganun. Parang humina yung puso niya at saka lungs niya. Kumbaga sa layman's term natin is nanikip yung dibdib. Yun po yung paliwanag po ng doktor. Pero meron daw nakita sa kwarto kung saan siya namatay. As per recovered evidence ng ating SOCO during the examination, may mga tablets po silang nakuha and yung marijuana kush. Pending result pa po tayo ng laboratory examination, ma'am. Ang nagdala sa ospital kay Lima, ang dati niyang kasintahan. Kaninang umaga, natagpuan na rin siyang wala ng buhay sa tinitirhang bahay. Mahal na mahal kita. Hindi kita nayakap, pero kung patay ka, saka kita nayakap. Hindi ko na ipadama sa iyo yung yakap na yun. Ayon sa kanyang kaanak, matindi raw ang pinagdaanan ng dating kasintahan ni Lima matapos ang pagkamatay ng dating nobya. Ang kanyang pagdadalamhati, pinalala pa raw ng ilang social media posts na sumisisi sa kanya. Tinitignan namin na isa sa mga naging sanhi ng kamatayan ng pamangkin ko, yung kanyang pagkamatay, dahil sa sobrang dami na nag-judge sa kanya sa social media. Hindi ko alam kung saan nila kinuha ang kanilang mga impormasyon. Sana maging lesson to sa lahat. Maging lesson to sa lahat na hindi kayo dapat nag-judge. Inaalam nyo muna ang istorya. Paglilinaw ng QCPD, saksi at hindi suspect ang turing sa dating kasintahan dahil wala pa silang nakikitang ebidensya ng foul play sa pagpanaw ni Lima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng unos na dinulot ng nagdaang bagyong Tino, kanya-kanyang paraan ang bawat pamilyang apektado para manatiling ligtas. At hanggang ngayon, ramdam pa rin ng marami na sa ating mga kababayan ang bigat ng iniwang dagok ng bagyo. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi natin ng tulong sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalantang lugar. Bubungan at kisame ang naging takbuhan ng marami nating kababayang sinalanta ng bagyong Tino sa bansa nitong buwan. Ang pamilya ni Edlin mula sa Konsolasyon sa Cebu, kasama sa mga umakyat sa kanilang kisame dahil sa mabilis na pagtaas ng baha. Sinira po namin yung parang isang ganun po para lang makaakyat kami. But delikado din po kasi hindi po kasi matibay yung kisame. Pwede kami malaglag sa baba. Nang humupa ang baha, makapal na putik ang tumambad sa kanila. At hanggang ngayon, pahirapan pa rin daw sa paglilinis. Limitado lang daw kasi sa 4 na oras ang supply nila ng tubig kada araw at wala pa rin kuryente. Kisame rin ang naging takbuhan ng pamilya ni Efren sa Hinunangan, Southern Leyte. Hindi naman kami pwedeng lumabas kasi malakas na ang tubig sa labas. First time namin nangyari ito kasi yung unang bagyo Odette, wala namang baha. Hangin lang yun at saka ulan. Ngayon lang tong baha at saka may dala pang putik. Sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, namahagi tayo ng food packs sa 24,000 individual sa Cebu at Southern Leyte na nasalanta ng bagyong Tino. We are very much thankful po kasi po our people, most especially Barangay Danglag and the other affected po, really needs food and water po. And one of the instrument po na pumunta is kayo po para matulungan po sila.
At dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo, patuloy pa tayong namamahagi ng tulong sa Cebu, Negros Occidental at Palawan. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Gumugulong na ang investigasyon ng Ombudsman sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng budget insertion sa gobyerno. Kahit nakasuhan na ang dating kongresista, handa pa rin umanong magbigay ng proteksyon ng Ombudsman kung babalik siya sa bansa. Nakatutok si Salima. Refran. May mga balita nung panahon ng rally na umaaligid lang daw sa malapit lang sa Pilipinas. Pero I doubt it. I think it's a parang saywar yan. Kaya natatawa-tawa na lang ako nung sinusubukan na meron nagpapatalon sa amin na pauwi na raw, pauwi. Sabi ko, di umuwi na siya. Mas gusto ko yun, di ba? Kaya lang hindi umuwi. Sa gitna ng mga rally nito mga nakaraang araw, umingay raw ang bali-balitang babalik na ng bansa si dating Congressman Zaldico. Bagay na di pinaniwalaan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ako kasi hindi ako naniniwala talaga dahil kulang sa tapang yung tao kulang sa tapang. Kahit nagsampa na ng mga kasong malversation at graft sa Sandigan Bayan laban kay Ko, nananatili pa rin daw ang alok na proteksyon sa kanya ng Ombudsman para bumalik lang siya sa bansa. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, bibintang yan kung may nangyari. We can go to the tube and pick him up and bring him to through a route that a waiting vehicle where somebody he trusts is there. And we can put it all on video. Everything happening. We can have body-worn cameras the whole time. Kahit wala pa nga raw silang hawak na sworn statement, gumugulong na ang motu proprio investigation ng Ombudsman sa mga binanggit ni Ko sa kanyang serye ng mga video sa social media. Tulad ni na dating DBM Secretary Amena Pangandaman, dating House Speaker Martin Romualdez, Undersecretary Adrian Bersamin, at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Even the President. Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Kasi logical flow lahat yan It has to be believable in the first place. Maging ang nagbitiwring Executive Secretary na si Lucas Bersamin. Possible din kasi may relationship siya rito And it was his ward Bago yan naging PLLO, USEC yan sa OP Matagal na raw nasa radar ni Ombudsman Remulla ang nakababatang Bersamin, maski noong DOJ Secretary pa siya. May naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. At yan, I took it against many people who were responsible for that. Kasi nga, ang prosecutors natin, pinipili natin based on our confidence. And some people were not appointed accordingly. Or were appointed without even consulting us on that matter. Meron pa ibang mga pagkakataon that this young undersecretary was using the name of the president. There have been other incidents. Ang lumalabas raw ngayon sa investigasyon, ayon kay Remulla, may conspiracy to commit plunder ang tatlo na sina dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at dating DepEd Undersecretary Trijev Olaivar. Bersamin, Olaivar, and Bernardo were working together in practically laundering money. In the narration of Bernardo, that's money laundering already. That's already a major offense that was being committed. Kasi nga, nakasakay na sa armored van yung pera sa kanyang narration, di ba? At inililipat sa kabilang armored van, o nagpapalit sila ng armored van, they drive off with the van, with the money. Iniiwan naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Nakakapangilabot yung ganitong mga kwento. Pero there must be veracity in it. No? Baka may katotohanan yan. I think it's believable. Pero siyempre, we will also look at the other evidence available. Plunder yan Kasi, nagkasundo kayo na kunin tong perang to na hindi naman sa kanila They don't have a right to that money. Anong kinalaman nila sa pera yun? Ba't hawak nila?
Ayon kay Remulla, tinitignan na raw ng Department of Justice na gawing state witness si Yusek Bernardo. May offer na rin daw itong magbalik ng pera sa gobyerno. Samantala, submitted for resolution na ang 3 kaso laban sa mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya. Maaaring maisampa na raw ang mga ito sa korte sa Biyernes o sa susunod na linggo. 9 na kaso ang nakasala ngayon sa preliminary investigation. Nalalapit na rin daw ang paglalabas ng sabina ng ombudsman sa mga senador na inireklamo sa kanila. Sa ngayon, tanging sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang may opisyal na reklamo sa ombudsman mula sa Independent Commission for Infrastructure. Balak ni Remulla na i-livestream ang mga preliminary investigation. Gagawin natin. We're just making the rules. Huwag kayong mag-alala. We want to be as transparent as ever. Kinumpirma rin ni Ombudsman Remulla na iniimbestigahan na rin nila si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola para sa conflict of interest. Mas mabigat yan kasi forensic evidence ang kinakailangan dyan. Because buy and sell of contracts, maraming wala sa pangalan niya. Samantala, tumanggi naman magkomento si Remulla sa pag-alis ni Lucas Bersamin sa gobyerno. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ng mga nabanggit para sa GMA Integrated News. Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Pagpapaliwanagin ng COMELEC si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa hindi niya umano paglalagay ng ilan sa kanyang 2025 election donors sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa pamamagitan ng show cause order, hihingi nilang bigyan linaw ni Marcoleta ang hindi pagkakatugma ng isinapublikong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng senador sa kanyang ginastos sa kampanya. Sa kanyang SOSE, nakasaad na gumastos siya ng mahigit 139 million pesos sa kampanya, mas mataas sa kanyang net worth na mahigit 51 million pesos. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na hindi niya dineklara ang ilang nag-contribute sa kanyang kampanya dahil sa hiling mismo ng mga ito na huwag silang pangalanan.